Well, magandang gabi sa bawat isa. Medyo nagkaroon ng problema dito sa aming kuryente. Malawak, kaya yung mga kasama ko rito sa Tagig, dito sa Tanyag, ay hindi sila nakapasok. Pero kare-restore lang po, mga ilang minuto pa lang. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Ako po ay nakikinig sa inyo at base dyan sa aking mga napakinggan sa inyo, marami po akong natutunan, na-remind din ako sa mga ilang bagay na mahalaga na klaruhin para sa layuning ito na in pursuit of Christ likeness. Unang-una ay malala ko yung nabanggit ni Brother Billy na maging maingat sa mga tagapagturo. Once na ang tagapagturo ay inilalagay ang kaisipan ng mga miyembro sa mga material na bagay dito, yon ang iniisip na pagpapala. Bagsak na kaagad yon. Kasi magiging makamundo yung tao at yung pursuit na katulad ng Panginoon na hindi man lang yata humawak ng pera ay mawawala na kaagad sa kanya. Na-remind ako doon na talagang mahalaga ang mga tagapagturo ay merong tamang layunin. Merong sinabi si Apostol Pablo dito sa Galatia 4 na ganito, verse 19, Galatians 4:19. My dear children, whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. So makita nyo yung totoong tagapagturo na talagang meron siyang struggle sa kanyang ginagawa. Ang struggle niya ay kung paano niya mahubog yung kanyang mga tinuturuan sa wangis ng Panginoon Kristo. Yan din ang sinasabi ng Ephesians 4:13 na direksyon ng mga tagapagturo. Basahin ko rin po yun sa inyo para makita nyo na iisa ang tinutukoy ng dalawang talatang ito. Ephesians 4:13, yung isa ay Galatians 4:19. Ganito ang sabi niya sa bagay nito, speaking about the equippers, yung mga tagapagturo. At ano ang goal nila? To equip His people for the work of service so that the body of Christ may be built up. Yung build up, mga kapatid, ay makikita nyo later on sa verse 14 na hindi na sila natatangay ng alon ng mga maling katuruan. Then sabi niya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Tingnan nyo ang goal ng mga totoong tagapagturo. Hindi lang yung meron silang nababanggit na Christ-likeness. Sinasabi ko yan sapagkat may mga nakakapakinig ng Christ-likeness, akala nila ay ganun lang kasimple. Dito sa atin ay 12 video. And so, it is the goal of every true teacher or preacher to mold the believers into Christ-likeness. At marami ay kailangan isakripisyo sa bagay na yan because Christ's life is a life of sacrifice. Pag hindi yan nailagay sa ating puso't kaisipan, it is impossible na ma-attain natin yung Christ likeness. Well, praise the Lord. Sa bagay na yon, yun ang aking naalala sa sinabi ng ating kapatid. Meron din akong nakakatuwa na napakinggan. Ito naman ay galing kay Brother Winston. Sa bagay, ang gaganda ng mga sharing nyo, mga kapatid. Sabi ko dito sa video, 26 minutes lang yata ito. Pero nakita ko, ang daming magaganda. Yung parang nararamdaman ko yung effect sa buhay ninyo. Na nagigising kayo. Sabi ko nga, manood kayo rito sa video. Huwag kayong magbigay ng sarili nyong haka-haka at alam ko na yung mga direction yan. Well, anyway, sabi ni Brother Winston, natutuwa ako sa kanyang participation ngayon.
Kanina ay nag-message sa akin si Sister Ravi. Nagpasalamat ako doon sa kanyang ipinadala, and then nag-message ako sa kanya na kung may request siya na pupuntahan ko sila sa Cagayan ay pupunta ako. Pero kanina habang nagsasalita si Brother Winston, sabi ko parang hindi ko na kailangan pumunta. Kasi sabi niya, parang gusto niyang isasabay ako sa kanila, o kaya ay pag nandun si Brother Winston saka si Sister Via ay saka naman ako pupunta doon. Pero kanina sabi ko parang ayoko na pumunta kasi nandun na si Brother Winston. Ito, konting hasa lang ito. Nakikita ko naman yan kung yung sinasabi ay meron direksyon talaga. Sabi ko nga, sa tagal ko na sa Kristyanismo, alam ko kung sino yung nang-i-impress, nagpapa-impress sa totoong natututo. Kanina, i-recommenda ko si Ate Linda sapagkat sa totoo lang, nung una, sabi ko, abay, yung mga sinasabi niya, natural lang naman sa akin yung pagbaguhan. Pero ngayon, nakita ko yung development niya. Yun ang ganda kapag nanood kayo sa video at nagtatala kayo. Nandun yung development. Kaya nire-recommenda ko na maganda yung kanyang growth sa mga ginagawa natin. Kay Sister Genevieve naman ay tungkol doon sa huwag tayo magsettle sa 99.9%. Totoo po yun. Sa Panginoon, di papasayan. Sa Diyos, hindi papasayan. Sabi ng Matthew 5:48, be perfect as your heavenly Father is perfect. Mga kapatid, laging dalawang aspeto yan Pinabanal tayo sa dugo ng Panginoon Kristo. Tayo ay ginawang karapat-dapat sa kanyang pagpapatawad sa atin. Pero hindi nagtatapos doon. Kung aangkinin na natin na tayo ay tapos na ang kaligtasan sa bagay na yon, kanina minemeditate ko yung Ephesians 2:8 and 9. Sabi ko, bakit kaya ang daming gumagamit noon din, sapat na sa kanila yon? Kaya naisip ko, sabi ko sa sarili ko, kung gusto mo lang na paniwalaan ko yung isang talata mo tungkol sa kaligtasan, na iisa, isipin mo muna na ako ay mayroong mga nasa 400 na talata tungkol sa kaligtasan. Sapagkat makita nyo man, yun lang ang emphasis ng marami. Ephesians 2:8 and 9, and tungkol sa kaligtasan ay nakita naman natin yung, sabi ko nga, there are more or less 400 verses about salvation. And if you keep on pushing that 1, 5, 10, even 20 verses about salvation, hindi pa rin yan tama sapagkat hindi naman nagkamali ang banal na Espiritu sa pagbibigay sa atin sa kasulatan na hindi ito magkakakontra. Well, anyway, sa umpisa pa lang ay nakita ko yung sa sinabi ni Pastor Ferdy, napakahalaga ng pursuit na ito, na tamang direksyon ka, kaya dapat mong makilala ang Panginoon. And yun, marami nagsabi sa inyo tungkol doon sa knowing Christ is very important. Kaya pala yung sinabi ng Panginoon, this is eternal life, nagbibigay siya ng definition ng buhay na walang hanggan. And what is that definition? Sabi niya, that they may know you, speaking about the Father, as the only true God and Jesus Christ, and meaning kasama siya. Knowing the Father and the Son, at nababanggit nga na hindi mo makilala ang Ama pag hindi mo kilala ang Panginoon kasi siya lang yung nandarito na nagpakilala sa Kanya. At ilang beses din yan binanggit sa mga sinulat ni Juan na hindi mo makikilala ang Ama kung hindi mo kilala ang Anak. Ang tumatanggap sa Anak ay tumatanggap sa Ama. Yun ang katotohanan na kaya pala may buhay sa Panginoon kasi hindi pa tapos. Knowing Him is a process na matagal, na nababanggit din yung 1 John 3:3 kanina. Di ko lang malala kung sino ang pumasada doon sa 1 John chapter 3 na saka lang tayo maging katulad ng Panginoon pag dumating na siya, pag wala na tayo sa mundong ito, pag kinuha na tayo. Pero sabi nga doon na doon sa may mga ganitong pag-asa ay patuloy na
linisin ang kanyang sarili sa lahat ng nakakasira sa kanilang pagkatao that contaminates their life. So, knowing Christ is very important because it is life. Kasi yun ang goal natin to become like Jesus Christ. And nabanggit din yung He is the only perfect example. Si Brother Rodel saka si Jason. Hindi ko alam kung nagkopyahan yung dalawa na siya lang yung model, siya lang yung example natin. And sabi ni Brother Rodel, disobedience lost of the image of God, and so therefore Christ came and He became obedient as a son and continued to obey. Nag-struggle siya. Nabanggit nga yata yung Hebrews 5:7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions to the one who could save Him from death. And yun yung struggle ng Panginoon. Meaning, mga kapatid, dito sa katotohanan ito, that He is our example, ay talagang kailangan din nating maging masunurin. At kawawa nga, yung mga churches na hindi talaga itinuturo sa mga miyembro ang mga batas ni Kristo. Alam nila yung Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Alam nila yun. At alam nila yung gumawa ng alagad, pero nakakaligtaan nila yung itinago ni Satanas. Ano itinago ni Satanas yan? Teach them to obey everything that I have commanded you. Because the commands of Christ are the provisions of the new covenant and the laws of the kingdom. Paano ka napasama sa paghahari ni Kristo na wala man lang batas-batas? Now, dito sa aking series ngayon, sabi ko, alam nyo ba na sa batas, yung simpleng pag-disobey sa traffic light ay nagbumulta ka o merong kaparusahan. Bakit ang mga batas ng Panginoon parang gumawa ang tao ng sarili niyang gustong sundin? Yun ang totoo. Kaya pinaghalo-halo, ano yung mabuti, there is a way that seemeth right unto man, but in the end thereof is the way to destruction. Hindi natin pwedeng gamitin yung sarili natin. Natutuwa ako dito sa aming pag-uusap ni AB kanina na ibinabalik ko lang sila sa parang importance of the Bible kasi oo nga, yun ang pinaka-pundasyon natin. At yan yung isa sa mga gift para tayo ay ganap na maligtas, ang salita ng Diyos. Huwag mong sabihin na tinanggap mo si Kristo ng kahit 10 beses at paulit-ulit pa na hindi ka nagtaglay ng Espiritu ng Diyos. Pag wala kay Espiritu ng Diyos, kahit 500 mo pa, 1,000 natanggap kay Kristo, tanggapin mo ng tanggapin. Mali yung gamit mo ng John 1:12. Ang mahalaga ay tanggapin ka ng Diyos. At ibig sabihin yan ay ibinibigay ang kanyang banal na Espiritu. Acts 15:9. Kailangan tanggapin tayo ng Diyos at ibibigay sa atin ang kanyang selyo na pag-aari niya tayo, ang banal na Espiritu. Yun ang tama sa New Covenant. Ginagamit yung John 1:12, tanggapin mo si Jesus Christ. Abay, napakadali niyan. O ngayon, sa katatanggap kay Jesus, mahirap hindi sila tinanggap ng Diyos. Hindi binigay ang kanyang banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, yan ang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Yan ang magbibigay sa atin ng desire at kakayanan na sundin ang Diyos. It is He who works in us and through us. Sa Ezekiel 36:27, siya yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para maganap natin yung mga batas ni Kristo na supernatural. Yan ang mga nakita ko kaugnay dito sa ibinigay ng mga kapatid natin. And then, kay Pastora Gigi, yung importance of Christ coming in the flesh. Oo nga, actually yung sinasabi doon sa 1 John na mag-iingat kayo sa mga tagapagturo na hindi sinasabi na si Kristo ay naparito sa laman. Anong ibig sabihin noon, naparito sa laman?
Because He came as an example for us. He came as a model. Pag hindi mo nga tinanggap na si Kristo ay talagang 100% na tao, marami kang magiging rason para hindi ka magporso sa Christ-likeness. Kasi si Kristo ay Diyos, bakit ko gagayahin? Yan ang sinasabi ng marami. Imposible yan. Ay imposible talaga. Sabi nga ni Pastor Joseph kanina, hindi natin ito kaya sa ating sarili. Hindi natin talaga kaya. Kaya nga ang Diyos ay binigyan tayo ng banal na espiritu at ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito, 2 Peter 1:3, ay para dito sa layunin niya sa buhay natin. I think si Pastor Mark ang nagsabi na there is only one who is worthy, o kaya galing sa kanyang sinasabi na there is only one who is worthy of heaven. Iisa lang ang karapat-dapat sa langit na bumaba, ang Panginoon Kristo. Siya yung naging modelo sa atin. And so, pag hindi tayo naging kawangis ng Panginoon, mga kapatid, hindi imahen ha, kasi alam ko sa imahen yung parang Diyos-Diyosan, kundi imahe, image, yung wangis, yun ang palagay ko Tagalog niya, wangis ng Diyos, ay kanyang holiness and righteousness na dapat ay pursuit natin. Si Sister Banji naman ay yung tungkol sa holiness outwardly, pero dapat ay inwardly na nagbubunga sa panlabas. Sabi ko, there is only very simple way to become holy. Gayahin ng Panginoon. Sa John chapter 15 verse 10, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang pamumuhay. John 15:10. Medyo madilim dito sa aking kinaroroonan. Sabi niya, isama ko yung verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Gusto niyong manatili sa pag-ibig ng Panginoon? Siyempre. Sabi niya sa verse 10, if you keep my commands, you will remain in my love. Pag sinusunod niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pag-ibig ko. Baligtarin niyo yan para makita niyo kung anong resulta naman. Pero doon na lang ako sa positibo. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So ang halimbawa sa atin ng Panginoon tungkol sa pagiging masunurin, para manatili tayo sa pag-ibig, talagang masunurin siya. And mind you mga kapatid, na ang daming churches, kung ano mga emphasis ngayon. Prayer, fasting, worship, mga kapatid, bahagi na lang yun. Pero ang kabuuan, generally, we need to be obedient children of God. Obedient tayo. I think sa 1 Peter 1:14, as obedient children of God, ina-address tayo na maging masunurin. Si Sister Rosie ay seen the real problem. We know that the importance of overcoming yung pananagumpay. And provide na lahat ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin dito. Hindi nagkulang ang Diyos, talagang tinapos niya ito sa kanyang mga achievement sa mundong ito at sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. Tinapos lahat ng Panginoon, and maging maingat na lang tayo sa pagsunod sa Kanya. Anyway, sabi ko nga, lahat naman kayo halos ang gaganda ng inyong mga siner dito sa simpleng video natin. At hindi ko lang maalala, kasi na-interrupt din ako dito sa amin kanina dahil wala ngang ilaw. Pero purihin ang Diyos, naway magpatuloy tayo dito sa ating ginagawa. So remind ko lang yung mga hindi nagpa-participate o hindi pa nakapag-participate, gawin nyo lang na simple. Huwag kayong magsanay na hindi nagsasalita kasi ambassador kayo ni Kristo. Kailangan magsalita kayo. Anyway, hanggang doon na lang ako, Pastor Joseph. So ibabalik ko na sa iyo.